Wala na. Tama na. Tama na yung sayawan natin. Alright! Oo! Kong! Ano yung nangyari sa'yo, Kong? Imbis na mag-sorry ka, mga minamahal, pinanindigan niya talaga yung kanyang statement ba? Pinanindigan niya talaga, mga minamahal, na hindi naman, wala naman daw siyang mali sa sinabi dito kay Ann Curtis. Oo. Dapat nga magpasalamat pa siya kasi compliment pala yun. Putang ina. Sige nga mangyari yan sa asawa mo. Sige nga mangyari yan sa kapatid mo. Kunyari ako, manyakol ako. Uy, nakita ko siya, nagiinit ako, inhit ako. Grabe talaga. Oo, sexy. Pero sa isip ko, iba na talaga yung yung nangyayari. Compliment pa ba yun, Kong? Biruin nyo dito talaga ako na-trigger na naman ba? Pakinggan ninyo. Don't you think, Congressman, you owe Ann Curtis an apology for using it? Sabi ko, ang ganda-ganda niya. And I think she should take it as a compliment. Oh! I feel and I believe that she's very beautiful. Compliment. Instead of mag-sorry, compliment. Utog na utog yarn. Haha. Compliment? Really? Mga minamahal. Oh, ito pa. Nandun ka sa Shangri-La. Anong ginagawa mo doon sa Shangri-La? Ha? Mag-abang ng pwede mong bosohan? Naku, dapat sinasapak to ni ni Erwin Newsoff, 'di ba, ng jowa ni Ann Curtis. Manyakong 'Di ba, mga minamahal? Pwede naman si Sarah yung bigyan mo ng compliment. 'Di ba, na ang ganda ni Sara Duterte talaga. Unang kita ko, sapak agad. Char. Diba, pwede namang si Sara bigyan mo ng compliment na pag nakita mo, meron kang something na in-hit Diba, mga minamahal? Pero yung si Ann Curtis pa talaga, pwede namang hindi ka mag-name drop pero ginawa mo. Ano yan? Inspired by Tatay Digong? Tingnan nyo, yung mga supporters ni former President Duterte, kuhang-kuha. Oo. Mga minamahal, kuhang-kuha. Diba? Nila, ang pag-uugali ni former President Duterte, instead na honorable, nagiging dishonorable na lang No, mga minamahal? Diyos ko, calling it a compliment doesn't make it appropriate, mga minamahal. Imagine, public hearings. Public hearings demand professionalism, not on a personal remarks. Lalo pat si Ann Curtis, kasal na tao. 'Di ba? Respeto naman. Araw ng kababaihan ngayon, Tapos kami pa si Ann Curtis pa yung parang may mali dito, na parang kasalanan niyang maging maganda. Diyos ko, ewan ko, may anak ba tong babae? Alright, continue. Ulitin natin, Do you think, Congressman, you owe Ann Curtis an apology for using it? Sabi ko, ang ganda-ganda niya. And I think she should take it as a compliment that I feel and I believe that she's very beautiful. Dun sa aspect na yun, pero dun sa nag-iinit yung katawan. Well, mainit dito sa Pilipinas. Diba? Sir naman, you do know that's not what you meant, and anybody can tell you that. You're attributing something that I may not have meant. Diba? So what did you mean when you said nag-iinit ang You're coming iyong... into a conclusion. When you said nag-iinit kayo, what did you mean then? As I mentioned, it was an analogy. Yes, sir. It was not even a real situation. It was not even a real situation. So it was, you never really saw Ann Curtis? No, it was not even a real situation. Okay. Kaya nga, hindi ko maintindihan kung bakit it was an imaginary situation. Kaya nga sinabi ko, Sir, imagination in design. Sir, the words you chose kanina, nakita niya si Ann Curtis, hindi niyo sabi na imagine yung nakita niya si Sabi Ann ko, Curtis. parang nung nakita ko si Ann Curtis sa Shangri-La, it's not a real, it's not a real event. No, you said I saw Ann Curtis sa Shangri-La.
Yeah, but it doesn't mean it was a real event. So I imagination was nila. making up the situation, the Okay, scenario. maybe sir, you should have been clear I was there making because up the scenario. Kasi nga, Okay, analogy. Imagination okay, lang. sige. Well, I suppose we've taken up enough time already with this back and forth on what you're now saying was an imaginary Imagination. meeting as well or encounter with Miss Ann Curtis. Although that did not come across as imaginary in Di ba? Laban bawi. Di ba? Ugali. Ganyan talaga sila, mga minamahal. Laban bawi. Ayun, linaw ng kanyang sinabi. Ano ba yung sinabi niya? Ito. Sobrang linaw, mga minamahal. Pakita ko sa inyo. Sobrang linaw ng kanyang sinabi tungkol dito nga po kay Ann Curtis. Oo, pakita ko sa inyo Pakita ko. And lastly, alam mo, minsan, nasa Shangri-La ako. Nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala. Minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda niya. Tapos ngayon sabihin mo, this is not a real event. Tapos sasabihin mo, parang nakita mo. Sinungaling yarn? Diba? Laban bawi yarn? Diyos ko. Yeah. Yung may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Thank you very much, Madam Chair. Diba? Maniacal yarn. Maniacal yarn. Ganito kasi yan. For the context, mga minamahal, parang gusto niyang palabasin na yung sinabi ni Sara Duterte is hyperbole. Hyperbole, ganyan. Yung sinabi niya na pupugutan niya ng ulo si President Bongbong Marcos. Yung sinabi niya na gusto niyang ipapatay si PBBM. Gusto niyang i-create sa utak ng mga Pilipino na hyperbole yun, na parang in an analogy, paano ko ba yung bibigkasin, na hindi niya naman ginawa, sinabi niya lang, and hindi naman yun crime, hindi naman daw yun krimen, kasi sinabi niya lang naman daw yun, hindi niya ginawa. But the fact here is, public statement yun. Iba kasi yung level ng example mo. Yung example mo on your private thought. Pag private thought, wala kang wala kang obligation ng legal consequences. Pero pag public statement, meron kang legal consequences kasi public statement yan. Diba? Iba yung personal, private thought mo kaysa dito sa public statement. Kasi sa public statement, nababasa, nakikita ng mga tao at hindi natin alam kung ano yung pwede nilang gawin. Diba? Mga minamahal. Tapos ngayon, maglalaban bawi ka, manyakol ka talaga. Diba? Sabi nga dito, there's a big difference with imagining something and keeping it to yourself and imagining it saying out loud what your imagination are. Yan nga yung sinasabi ko, mga minamahal. Iba yung imagination sa sinabi mo publicly. Diba? Kasi kahit mag-debate tayo, mga minamahal, ang imagination, wala naman talagang crime yan, mga minamahal. Wala naman talagang pananagutan yan. Pero yung public statement, meron po yung accountability. And also yung threat, yung incitement, it can cause a legal consequences, mga minamahal. And yes, kahit walang kaso yan, kung nasa isip mo yan, the fact na yung mambabatas ka, you should have to you should have a professionalism, 'di ba? Decorum, gender sensitivity, 'di ba? Public trust, 'di ba? Women's Month ngayon, no. Pwede namang si Sara yung libugan, bakit si Ann Curtis pa? 'Di ba? Pwede ka namang gumamit ng other example kung itinatanggi mo. Pero bakit umabot sa punto na parang sexual undertone yung atake mo? Parang may objectification ka. Parang, ba't mo kailangan i-involve ang isang inosenteng babae? 'Di ba? Gets ninyo? Tapos ngayon maglalaban bawi ka. Ay mo. Ang hirap mong ipagtanggol ko.
Dapat siya pinipitik. Dapat siya pinukurot. Oo. Diba, mga minamahal? Alright. Ay, naka. Sakit sa ulo. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.